Minsan kapag may problema ka, laging sinasabi nila magpa-psychiatrist ka. Or pag hindi mo na kinakaya yung mga pinagdadaanan mo sa araw-araw, magpahinga ka. Alam mo ba ang tunay na pahinga? Sa Panginoon mo lang yung matatagpuan. Kaya huwag ka na magdalawang isip. Tawagin mo na siya. Marahil ay marami na ang nakakakilala sa inyo sa vlogger na ito na ang kanyang ginagawa ay puro katatawanan, kalukuhan, kulitan. Pero alam nyo, ang nakakagalak ng puso na ang taong ito ay itinitestify na ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng kagalakan, ito naman ang nakakalungkot na mayroong mga tao talaga na ganito ang pag-iisip. Kala mo talaga totoo, nakilala ang Diyos, pati Diyos gagamitin mo sa vlog mo for views. Balenciaga suot mo, di ba demonic? At hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, mapupunta sa langit. Di ko nakikita si Jesus sa'yo. Yan, ganyan ang mga tao, ganyan humusga ang mga tao. Hindi naman nila tunay nakikilala kung sino talaga ang taong yan, pero ganyan sila magsalita. Hindi nga nila nakikita kung talaga bang binago ito ng Panginoong Hesukristo o hindi. Pero dahil sa social media lang napapanood, kung ano lang yung nakikita nila, ayun na lang yung uhusgahan nila. Yan ang mga naging comment doon sa pinost niya na video na yan. At hindi lang yan, napakarami pa kayong mababasa dyan na mga taong mabilis humusga sa kanya. Pero di ba't bilang isang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ay dapat magalak ka na mayroong isang kaluluwa na nagpapahayag sa Panginoong Hesukristo. Kung dating ang nakikita nyo sa taong yan ay liko, hindi naman agad-agad lahat yan ay mababago. Unti-unti, may proseso yan. Hindi porket yan ay sumampalataya na sa Panginoong Hesukristo, ay tila ba lahat na ay nabago. Unti-unti po yan, hindi yan biglaan. Ayon sa aking pagsasaliksik, ang edad ni Kiefer ay nasa 27. Imagine niyo kung yan lang yung time na nakakilala na siya sa Panginoong Hesukristo. 26 below ay puro makamundong bagay ang kinasanayan niya. Tingin nyo ba ay agad-agad mababago lahat yon? Pwede namang unti-unti siyang nagkakaroon ng transformation dahil ang pagiging Kristiyano ay ang paglago mo ay nakadepende yan sa kung paano mo nilalapit ang sarili mo sa salita ng Diyos, sa panalangin at sa gawain sa simbahan. Meron naman talagang mga tumanda na sa bahay-sambahan pero hindi pa rin talaga lumalago spiritually. Meron naman bagong mananampalataya pa lang. Kahit na wala pang isang taon ay nakikitaan mo na napakalaki ng pagbabago. Kaya sabi ng Biblia, meron talagang nauuna na nauhuli at merong nauhuli na nauuna. Mas madali talaga sa tao ang humusga kaysa umunawa. Mas madaling magalit kaysa magpatawad. Mas madaling kaayawan kaysa magmahal. Pero alam mo, kung ikaw ay tunay na Kristiyano tapos ganyan ka mag-isip, manghuhusga ka sa mga tao na hindi mo naman talaga alam kung ano ang nangyayari sa buhay. Mag-isip-isip ka, kaibigan, kung ikaw ba ay nasa tunay na pananampalataya. I-check mo ang sarili mo kung ikaw ba talaga ay lumalakad bilang isang tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, bilang isang Kristiyano. Yes, alam naman natin, tunay na napakahalaga ng testimony. Dapat tayo mag-ingat sa mga tao, dapat natin ipakita na dapat nakikita sa atin ang Panginoong Hesukristo. Pero ito rin ang tatandaan nyo. Once na ikaw ay na-born again spiritually, ibig sabihin, ikaw ay bata pa. Ang bata, hindi mo yan mapepuwersa maglakad. Dahil ang paglago ng bata ay dahan-dahan yan, may proseso yan. Hindi mo pwedeng puwersahin yan. Kaya't ganun din sa mga bagong mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Hindi rin naman agad-agaran ay makikitaan agad natin sila ng gusto natin makita para sa kanila. Unti-unti, mababago yan. Depende nga yan kung paano nila nilalapit ng gusto ang sarili nila sa salita ng Diyos. Kaya't kayo, kung kayo ay tunay talagang Kristiyano at mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, tigilan nyo yung mga ganyang panguhusga nyo sa kapwa nyo mananampalataya. Dahil hindi nyo alam ang kanilang pinagdadaanan, hindi nyo alam kung ano ang ginagawa sa kanila ng Panginoong Hesukristo, kung paano sila binabago. Ikaw, nakakatiyak ka ba sa sarili mo na lahat ng sinabi ng Panginoong Hesukristo ay nagagawa mo na para ikaw ay humusga ng ganyan? Marahil ay nakikitaan nyo pa rin ang taong ito na gumagawa ng mga makamundong bagay. Pero ito ang aalalahanin natin, mga kapatid. Siya, kung sa edad niyang 27, dyan pa lang siya sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, yung buong pagkatao niya ay nasa mundo siya namumuhay. Siya ay naliligaw pang tupa. Kaya't ang kinasanayan niyan ay puro sa mundo. Kaya't hindi naman agad-agaran
ay kaya niya agad talikuran yung mga bagay na yan. May process po lahat yan. At alam nyo kung sino ang kikilos dyan? Ang banal na spirito ang magkukonvict sa kanya kung talagang ligtas siya. Yan ang mangyayari sa kanya. Ang maggagabay sa kanya bilang Kristiyano ay ang banal na spirito. Pero tatandaan natin, lahat tayo ay merong own will. Pwede nating hindi sundan ang ibig ng Holy Spirit sa atin at sundin natin ang sarili nating kalooban. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thy eye? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye? And behold, a beam is in thine own eye. Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine eye, and then shalt thou say clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Alam nyo ang ibig sabihin niya, mga kapatid, mga minamahal? Ang tao madalas tingin ng tingin sa puwing ng iba, pero hindi niya nakikita na mayroong mas malaking nakabalandra sa kanya. May trosong nakaharang sa kanyang paningin. Pero siya, tinitignan niya yung ibang tao na merong puwing sa kanyang mga mata. At sasabihin pa na hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, pero hindi mo nakikita na merong mas malaking nakaharang sa iyo. Dahil yan ay troso sa iyong paningin, hindi mo na nakikita kung ano ang iyong pinagsasabi at ang iyong ginagawa. Dahil may malaking nakaharang sa'yo. Kaya't sinabi diyan, huwag tayong magpakahipokrito. Mamumuna ka ng ibang tao pero hindi mo nakikita ang sarili mo na may mas malaking nakaharang sa iyong paningin para ikaw ay humusga. At ang puwing at ang troso ay pumapatungkol din yan sa mga kamalian ng tao. Kaya't bago ka mamuna sa kamalian ng iba, tignan mo muna ang iyong sarili mo kung ikaw ba talaga ay malinis, maayos at karapat-dapat para magsalita. Dahil kung pareho lang din naman kayo ng sitwasyon at worst case ay mas malaki pa ang nakaharang sa iyong mata, hindi lang puwing, kundi yan ay trosong nakabalagbag sa iyong mga mata, bakit ka mamumuna? Bakit ka uhusga ng iyong kapatiran? Hindi ba't dapat tayo ay nakikigalak? Dahil kung yan ay totoong nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, di meron na namang kaluluwa ang naligtas. At isang araw ay pwedeng gamitin niya ng Panginoong Jesucristo para rin naman ipahayag ang kanyang pangalan, ipahayag ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Tigilan nyo yung pagiging bitter nyo at pagbabas nyo nang wala namang mga katuturan dahil dyan lang ay magkakasala pa kayo. Nawa, naging pagpapala ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.